Right now, Lord, as we worship you, as we glorify your name, may your name be lifted up, higher and higher and higher, Lord God. Your name, your glorious name, your powerful and matchless name, Lord Jesus Christ, our King, our Lord and Savior, before, now, and forever. We declare your victory in this place. Yes, Lord. We declare that glorious name being magnified in this place. We declare the freedom in this place. Everyone here, we declare the freedom, the victory. Every family in this place. Whatever circumstances there is, we know and we believe that God is God. Our God is alive and forever. You are moving in our midst. You are moving within us, Lord God. We thank you. We are so grateful. Yes, Lord. Hallelujah. Dahil sa napakaraming tao sa mundo, Yes, Father. isa ako, isa ka, sa iniligtas ng Panginoon. Amen. Yes, Sa Lord. binabago ng Panginoon kada araw, na bawat plano ng ating Diyos na buhay, ang tanging dalangin at hindi natin na mangyari sa ating mga buhay. Sa silent prayer right now, individually, sa ating pinakatayuan ngayon, whisper special prayer before the Lord. A prayer deeper, deeper and deeper. We ask for God for it. Let His will be done in our lives. And may He use us for His glory to share the gospel wherever we are, whatever the season. Let it be our number one desire in our lives, church. And right now, thank you, Lord, dahil dinala mo ang salita na ito. Ang maayos at ligtas. And we ask and pray na saan man naroon ang mga kapatid namin, ikaw ang patuloy na magpuro sa kanilang Panginoon. And right now, powerful presence of yours, Panginoon, na maranasan ni Apostol doon sa ibang bansa. Dinala mo sila, Panginoon. Aamin ko, napakalaking Panginoon sa ibang bansa, Panginoon. Dahil ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na buong mundo. At siyang ilahayag, inibigay na yung mga lingkod sa kanya, Panginoon, sa lugar kung naroon kung saan sila naroon. And we declare that victory here in this place as we bless the man of God, our good Julius Pastor. Let your powerful presence overflow through his life, O God. And right now, we declare that victory sa bayan, Panginoon, kung saan mo dinala ang iyong mga lingkod, si Pastor Wilson at ang mga kasamahan niya. Napakasarap, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Napakasarap gawin ng kalooban. Hallelujah, hallelujah. Pinakamalakas na palakpak na sigaw ng papuri at tarangan mula sa bawat isa.
standing before God, giving you the opportunity to give Him praise and to worship Him. Of course, hindi natin sasayangin yun. And of course, we will give our best. Lahat ng kakayanan natin, lahat ng lakas para papurihan ng Panginoon. Hindi sa lahat ng oras, we will be given the chance and opportunity para mabigay ng papuri sa Lord. But the Lord allowed you today to sing and worship Him. Sa pagkanta natin ng song na to,
for keeping us healthy. Thank you for your grace, your power. Thank you, Lord Jesus. Stay in the presence of the Lord. We are so honored and grateful. Father Oliver, Yes, hallelujah, Lord God, Lord Jesus. So thank you, Lord God, sa araw na ito, sa biyaya, pag-asa na binibigay mo sa aming buhay. Hallelujah. So thank you, Lord, we love you, Lord Jesus, Lord God. Lord, salamat sa banal na presensya na hindi pinagkalaw po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, ang baso ng God's Church International ay tunay na po ng international sa araw na ito. Amen. Lord, salamat sa mayamang biyaya na binibigay mo sa NCCI. Lord, I pray to you, O God, patuloy niyo kong pagpalain ng buong NCCI sa pangunahan ng Victor sa pagpapalison, O God. Hallelujah, Lord Jesus. O thank you, Lord, sa araw na ito, sa paghatid na inyong banal na salita na inihasik niyo sa kanyang puso sa lingkod niyo po na narito ngayon sa bagay ng Diyos, O God. Lord, salamat po, Panginoon. I believe, Panginoon, this word is very powerful, Panginoon. Hallelujah. O thank you, Lord. Ito po'y gudurog sa lahat ng dumi ng mga puso, Panginoon, O Diyos. Ito'y nililis, Panginoon. Dahil lubos kong gagamitin, Panginoon, ng XCI, O God. Not only this country, Panginoon, another country, O God. Hallelujah. O thank you, Lord. Pinatunayan niyo na po, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Lord, at patuloy niyo kong patutunayan sa mga darating na panahon, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy niyo kong igulo sa mayamang biyaya ng banal na presensya na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Mula sa oras nito at hanggang sa matapos sa gawain ito, Panginoon. Na kayo po, Panginoon, ay siyang maparangalan ng mga banal. Kaya po, parang Diyos na sinasamba. Patuloy sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Managkawal na dinatan sa Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Lord Jesus. Hindi po, Panginoon. Sa iyo po namin muli binabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, karunungan at kapangyarihan. Ngayon at magpa sa walang hanggan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos, na aming Panginoong Yesus. Amen. if you worship me, dapat lang tuloy-tuloy. Let the presence of God lalo mag-sink in sa atin. Every time na matapos ang word, praise and worship, ganun pala. We continually focus on the Lord. Let His presence lalo natin ang nanin. Kasi ang Diyos, do you believe na nagagawin pa siya habang nakikinig tayo ng salita niya? Do you believe na nagagawin ng Diyos? Amen. The moment na marinig natin ang mga salita niya sa araw na to, are you all excited? Yes! Ganun pa tayo kapag pinagahalin ng salita ng Panginoon. Our spirit in fire na meron ano sasabihin sa akin. Hindi sa katabi ko. Sa sarili ko. Amen. Tayo kami pag nakikinig ng salita ng Panginoon. And right now, as we prepare for the Lord na mag-release ng kanyang pangungusap sa atin, let our brother be filled by our prayers as he shared the word of God. Continually intercede tayo. Amen. Dahil hindi basta-basta ang mag-share ng word of God. A lot of disturbances, a lot of kung ano-anong mga panggugulo ng gagawin tayo, pero hindi siya welcome sa lugar ito. We declare na only the presence of God and the focus ay lalong maglumalim. Amen. Hindi natin pahabain, syempre. We are all excited right now. May we
Roland Brother Joseph Pohe. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Excited ba kayo? Amen! Dapat excited tayo kasi alam natin bakit. Sabi nga ng prayer ni Brother Oliver, today we have become truly international. Amen. Dahil kung bakit? Kasi yung ating pastor na yun ay nasa Indonesia, sa Batang Indonesia. Amen. He will be preaching in one of the churches there this morning also, mga 9. So let us lift up Pastor Wilson in our prayer. Truly the presence of God will be upon him as he Amen. speak, as he spread the word in Indonesia. So, excited ba kayo na pag-aralan yung salita ng Panginoon sa mga ito? Amen. Si Pastor kasi bago umalis, di ba hindi tayo nagkaroon ng service nung last Sunday, di ba? Dahil sa bagyo. Saka, hindi lang yata bagyo ang kinakaharap ng bansa natin ngayon. Maraming problema, di ba? So, I believe the message this morning is very timely. Ito talaga yung message siguro na kailangan natin. At saka, nagpiling si Pastor sa akin, Brother Julius, if you can speak about the topic of perseverance. So, I believe lahat tayo, ito yung angkop na salita na galing sa Panginoon sa araw. Amen. I would like to request everyone to stand for the reading of God's Word. Yes. Okay. Our scripture for this morning is in Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Okay, let's read. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Lord God, thank you for your word. Lord God, I pray for a blessing, Lord God, and I pray for your anointing, Father. Lord, let your word, Lord God, be delivered, Father. Yes, oh God. In your mighty name we pray. Amen. Amen. This morning, we will talk about perseverance. Perseverance, for the benefit of our brothers from what country? Cameroon. I will speak in Tagalese. Okay. So we really need to internalize this word perseverance. Kasi dito sa Hebrews chapter 12, the book of Hebrews, hindi sinabi dito kung sino itong author kasi hanggang ngayon pinagtatalunan pa, pero maraming nagsasabi na si Paul ang sumulat ng the book of Hebrews. But according to sa mga Bible scholars, hindi na prove yun na si Paul, pero most probably si Paul nga din ang nagsulat ito. So, dito sa Hebrews 12, ang ating buhay Kristiyano ay inaambing sa isang karera or sa tinatawag nating race. So, anong klaseng karera ba ang pinagkambingan ng ating buhay Kristiyano? Pinagkambing ito sa isang marathon. Yung marathon, sino nakakala sa yung marathon? Di ba yung mahabang distansya ng takbuhan? Ano po siya, kabaliktaran po siya ng sprint, mga 100 meters, 200,
Pinakamataas niya 300 na kabilisan, di ba? Kaunahan. Our Christian life was metaphor as a marathon kasi mahabang distansya sa daan. So, ibig sabihin, sinasabi dito sa Hebrews chapter 12 that we should run with patience. Amen. Di ba dito sa chapter 1? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. So, sa isang karera, mayroong mga komposisyon. Una-una, mayroong starting point, di ba, sa isang karera, di ba? So, mayroong linya doon na doon tayo lahat mag-uumpisa. Tapos, naka-specify doon kung gaano kahaba yung distance. Ang marathon is, ang minimum distance sa marathon is 21 kilometers. So, 42 is double marathon. Pero ang minimum na distance, 21. So, pag 21 marathon na yun, yun ang classification ng marathon. Ang marathon actually is the name of the place in Greece. 149 BC, yung lugar na yan, inatakihan ng mga grupo ng mga mananakop na galing sa Asia. So, itong mga Grecians, dinefend nila yan kasi port city yan kumbaga malapit sa dagat. So, nung na-defend nila yan, tatlo lang parang mga 100,000, nakalaban na 10,000 ang nag-defend na mga warriors ng Greek. Nung pagkapos silang talo yung kalaban yan, tumakbo sila papuntang Athens, yung kapitan ng Greece. Kasi napalitan nila na doon mag-aatake yung kalaban. So kaya tinawag ng marathon yan kasi tinakbo nila from marathon, yung lugar yan hanggang sa Greece para abangan yung kalaban doon, baka doon pumunta. So yan ang story ng word na marathon. This race is composed of a runner, tayo. So di ba sa spiritual analogy, yung ating buhay bilang Kristiyano ay isang karera. Amen. So ang karera ay mayroong starting point, mayroong distance, at saka mayroong runner. So tayo yung runner na yun, di ba? That's right. Mayroong finish line. So, wala ka naman siguro makita ang karera na walang finish line, di ba? Hindi karera yun kung walang finish line. So, mayroong finish line, saka mayroong prize or premium or reward doon sa mga makakatapos or mananalo. At saka mayroong award. Yung organizer yun nag-award, di ba? So, dito ma-picture out natin yung buhay natin bilang isang Kristiyano ay para talaga ang karera, di ba? Amen. Kaya ang karera nito, wala tayong kalaban dito na kakompetensya ng kapwa natin. Karera natin ito na tayo na tumatakbo. At Diyos lang ang nakatingin sa atin. Amen. So, di ba sabi sa Bible, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. So, nabanggit na agad yung finish, di ba? Finisher, di ba? Yung author, siya yung panimula, di ba? So, there's a starting. Andun na si Lord sa starting. Tapos, andun pa siya sa finish line, di ba? Amen. So, that's how faithful our God is. Na alam na yung kakarera tayo, pero hindi niya tayo iniwanan kahit sa isang party o sa isang saglit. Amen. This morning, I would like to discuss to you yung ABC ng perseverance. Ang perseverance is the most important virtue that we have to possess in order to win or to finish this race. Perseverance. Ano ba ang perseverance? Sa Tagalog, sinek ko, pagpupunyagi, pagpupursige, at saka pagtataga. So, nung nag-start tayo, hindi tayo nag-start nung pinanganak tayo, nag-start tayo nung nakilala natin yung Panginoon, di ba? Amen. So, some of us, late starter.
Yung iba, medyo manilad na, di ba? Nung nag-start. Yung iba, bata ang bata. So nakakatuwa kanina kasi puro mga bata yung nandito sa stage. Kaya sabi ko kay Lai, sabi ko Lai, matindi yung music ministry natin, puro mga bata at nagagaling. Amen. So praise the Lord kasi kayo mga kabataan, kayo yung future talaga. Amen. May tatlong steps kung paano mapagtagumpayan natin yung karera na ating tinatakbuhan sa buhay na ito. Unang-una, dito sa verse 1, di ba? We have to abandon the way and the sin that easily entangles us. So, yung aim natin yun, abandon. Ano ba itong ina-abandon natin? Sa isang karera daw, dapat hindi tayo naglalagay o hindi tayo, wala tayong mga bitbit, wala tayong mga dalang pabigat sa ating mga sarili. Diba, nakakita na pa kayo ng runner na may mga backpack, may mga naka-high. Meron naka-high din, diba, yung bakla. Pero wala yun, hindi karera yun, diba? Ano lang yung, para lang dumami yung likes niya. So sa totoong karera talaga, makita natin diba may siyang shorts, gagaan yung tela na suot nila, di ba? So ito pala, ano ba itong weight na sinasabing yung bigat na dapat natin abandon? Hindi naman pala ito kasalanan itong mga weights na to. It's either na ito ay mga magagandang bagay rin naman na kaya lang ay nakakaagaw na ating attention o di kaya nakakatanggal natin, focus natin sa ating pagtakbo, di ba? Amen. Hindi siya kasalanan, pero dahil nakakuha siya ng ating attention, saka nakakuha siya ng ating oras, at saka ng ating focus, nagiging pabigat siya sa ating pagtakbo. So, hindi ko alam kung sa ating mga bawat buhay, hindi ko alam kung ano yung mga ways na yun. Pero siyempre ako, sa sarili ko, alam ko yun kung ano yung weight na sa akin. So, minsan every one of us, may kanya-kanya tayong weights na dapat examine natin at we have to identify kung ano ba yung weights na yan na inaalagaan natin na habang tumatakbo tayo na sinasabi sa Bible na yan pala ay pabigat at makakapagpabagal sa ating pagtakbo. Di ba? That's right. So, I believe na lahat tayo meron naman. Let us abandon the weight and the sin that easily entangles us. Ang weight pala hindi siya sin kasi may sariling sin, may sariling pagpanggit sa sin. Ang sin na yun talagang kasalanan, di ba? Obviously, kasalanan talaga yan. We cannot justify it. On the face, makita mo, mali talaga. So, kasalanan talaga yan. Kasi itong mga kasalanan na ito yung mga nag-i-entangle o ito yung mga sumasabi sa ating mga paa o nakakapatid sa atin, tumatakbo tayo, bigla tayo nadapa kasi meron tayong kasalanan. So, sabi dito, the weights are not necessarily sin, but they are kind of distractions and deviations that eat up and consume our time, strength, and stamina. So, nakita rin naman na magaan na maya, di ba? Ang haba ng stamina niya, di ba? So, hindi siya basta-basta napapagod kasi sobrang daan ng katawan niya. Kaya nga yung mga short niya, sobrang isip, di ba? Ako, parang gusto ko minsan tumakbo sa marathon, pero dahil kita ko ito, parang hindi ko kaya masok na ngayon ito. Di ba? Parang nakalabas na yung ng buhay mo, di ba? Kasi ganun pag-aanan eh. So, that's the principle na talagang importante na i-consider natin sa pagsali natin sa race. Ang pangalawa is, we should be patient. So, ano pa ang gagawin natin pagka nagawa na natin ang lahat? Pero, hindi pa rin natin nakuha yung gusto natin. So, kailangan maging patient tayo, di ba? Ano ba ang patient? Mahabang pasensya, di ba? So, be patient. The greatest temptation in every life. Alam ng Biblia, alam ng salita ng Diyos, ng
greatest temptation ng mga tumatakbo sa karera ay yung temptation to quit. Yung talaga, alam niyo ba yun na lahat yan, di ba? Pag nag-umpisa pa lang, excited, di ba? Lakas, excited tumakbo, di ba? Para selfie-selfie pa. Tapos ba yun, di ba? Tapos masaya, kasi ano pa eh, takpo yung energy mo eh, di ba? Pero pag tumakbo na kayo, siyempre, sarili nyo ng ano yun, di ba? Sarili nyo ng takbo yun. Ibig sabihin, yung oras na tinatakbo mo, ikaw lang kakalam no kung saan banda ka rin mapapagod. So, darating ka sa point na mapapagod ka, di ba? So, papasok sa isip ng isang runner yung mag-quit. Kasi ano yan eh, human nature. It's human nature. Na tayo, pag napagod tayo, gusto na natin huminto, di ba? Totoo naman yun. That's right. So, sa natin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, marami tayong minsan na struggle na napagod yung espiritu natin. Gaya lang na marami ka kunyari, gaya namin yung Isis, marami kami mga request kay Lord na inaantay. Tapos sa sobrang tagal ng minsan, parang napapagod din kami. Pero I believe na everyone, each and every one of us ay may ganong experience, may ganong struggle, diba? That's right. So, minsan, natitempt tayong mag-quit kasi nawawala yung focus natin. Titingnan natin minsan yung, bakit itong kapitbahay ko, hindi nga Kristyano, pero bakit sobrang blessed na. Lahat ng pinapangarap ko nasa kanya. Nakarelate kayo? Yes. So minsan, we're trying to justify na, Lord, kala ko ba kami yung mga anak mo? At siyempre, anak mo kami, dapat lahat ng kailangan namin, saka lahat ng gusto namin, bibigay mo. So, those are the things na minsan, dahil nga yung focus natin ay nadididik or napupunta sa kaliwa, sa kanan, hindi sa sentro. So, kung ano mga naisip natin, di ba? Yan, naisip natin, nakikita natin yung mga ibang tao. Bakit ito, hindi naman mananampalataya? Bakit sobrang blessed niya, di ba? Samantalang ako, Lord, sumusunod ako sa iyo araw-araw. Pero yung hinihingi ko, hindi ko pa rin natatanggap ang ngayon. But, this morning, in-encourage ko kayo, I would like to say to you na pagka sinabi natin kay Lord na gano'n, papakita ni Lord sa atin. Idintin tayo ni Lord. Sasabihin niya, bakit ka ba naiinggit? Tingnan mo yung dulo ng buhay niya at yung dulo ng buhay mo. Dito naman sa Word, di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo dapat maingit. Amen. Kasi, yung dulo ng buhay natin, ay pinakita naman ng Lord sa atin sa kanyang mga salita. Ano napakaganda, di ba? Amen. So, hindi tayo dapat na inggit, di ba? Saka hindi tayo dapat na attempt para mag-quit. So, isa pa yung mga point is inconvenience. Yung comfort kasi, yung nature, talagang gusto natin yung maluwag, magandang pamumuhay, di ba? So, pag medyo mabigat na, Lord, parang baka pwedeng laylo na ako. Pero hindi dapat, di ba? And then, also, pag napagod tayo, at saka spent na tayo, kumbaga, exhausted na tayo, sa pa yun sa mga dahilan na nag-quit tayo. That's right. Ako, personally, nung natanggap ko yung Panginoon nung 19 years old ako, so maraming beses ako na attempt to quit. Pero yun na, praise God. By His grace and mercy, nakabalik ako. Saka, Praise the Lord. I have already made a decision na hindi na ako uli magpapadistract. Amen. Dapat din sa everyone ba? Lalo na yung mga kabataan, ina-encourage ko kayo, napakaganda ng future nyo. Basta huwag kayo madi-focus, huwag kayo mag-deviate doon sa race na binigay ng Lord sa inyo. And the last thing is the lack of motivation or the lack of will to endure and persevere.
minsan nawawalan tayo ng ano na yung gana, motivation, di ba? So, pag wala na tayong gana, nawawalan tayo ng gana. Siyempre, ano na, yung performance natin sa pagtakbo, wala na yan, parang lakad-lakad na lang, di ba? So, hindi tayo tinawag para maglakad. Dito sa karera na to, hindi pwede maglakad na kasi ibig sabihin, natagal ka makakarating sa finish line, di ba? Amen. Run talagang ginamit ng word, so kailangan tumakbo. Let us run the race of faith. Amen. So, we have, pag wala na tayong motivation, kasi ang motivation ano adrenaline na yun, adrenaline rush, di ba? Ganado tayo. Pero mabilis mawala yun. Ang kailangan natin, disiplina at saka decision. Yes, Lord. Alam, we have to decide to ourselves na, Lord, kahit pagod na ako, kahit wala na akong gana, kahit masakit na yung tuhod ko at yung paa ko, kahit na ang dami na pumapasok sa isipan ko, nakapag-desisyon na ako na tuloy-tuloy na ako tatakbo. Amen. Yes, Lord. So, everyday dapat ganun ang ating perspective. Amen. Kasi we have to settle that in our hearts and our minds. Mahirap kasi yung hindi natin nasettle yan sa mga puso at isipan natin. Kasi, yun na, may hangin tayo sa isang tumatakbo na, alam mo yun, ng pawarki-warki lang. Mayroon ako isang kwento in 2013, may isang sikat na babae na sumikat siya kasi siya yung nanalo sa Boston Marathon. Boston Marathon, di ba? Alam niyo ba, narinig yung Boston Marathon? Saka New York Marathon. Yan yung pinakasikat ng mga marathon races sa buong mundo. Sa Boston, Massachusetts. Meron isang babaeng nanalo sa women. Ang pangalan niya si Lucy Ruiz. So sumikat siya kasi ang dami na tatlo. Matindi yung ginawa niya, yung record na trade. After a week, nalaman ng mga kagaya sa mga media siguro imbestiga, na hindi talaga pala niya tinapos ng karera. Bigyan lang siya lumusot doon sa may sa front audience, doon siya sa dulo. So, ibig sabihin, hindi niya natakbo yung buong distance. Ang ginawa niya, malapit sa finish line, bigla na lang pala siya lumusot dun from the crowd. At siya yung tumakbo hanggang sa finish line. So, nung inimbestiga, nakita nga sa camera, saka sa mga testimony ng mga media, na mayroong part ng road na hindi siya nakita talaga. Hindi siya nakita ng kapwa niya mananakbo. So, na-invalidate yung kanyang pagkapanalo. Kasi, napatunayan na nandaya pala talaga siya. O diba, in this race, hindi natin, kahit gano'n tayo kagaling mandaya, ang madadaya lang natin dito yung sarili natin. That's right. So pag nadaya natin yung sarili natin, hindi na kailangan sa Satanas nadayain tayo, di ba? Kawawa naman tayo. Tayo na mismo, dinaya natin yung sarili natin. So, this race, walang room para mandaya. Wala tayong chance dito para mandaya. Or, kung magpadaya tayo, tayo rin ang kawawa, di ba? Amen. So, let us be patient. Kasi, pag lahat yan nawala na, ang importante maiwan sa iyo yung patient. Yan ang huwag natin bitawan, huwag natin wala. Amen. And then, number 3, ito, consider Jesus. So, ito yung title ko, di ba? Kasi, sa tatlong points na, pangatlong points ito, sa tatlong points na aking ibinigay, ito yung pinaka-importante. Ano ba to consider Jesus? May definition ng consider Jesus yung to think seriously, to consult bago ka gumawa ng isang decision. So, ibig sabihin, si Jesus pala ang dahilan.
sa lahat-lahat ng mga desisyon na kailangan natin gawin, dapat naman natin pag-isipan. Amen. At i-consulta natin sa Kanya. At isa-alang-alang natin. Di ba consider isa-alang-alang, di ba? Amen. So, sa bahay, meron kaming yung poster, meron kaming poster sa bahay na dito sa tahanan ito ay kasama namin si Jesus Cristo. Siya ang nakikinig at nakatingin sa lahat ng ginagawa namin. So, pag nababasa ko yun, Praise the Lord. ganon din dapat. We should always consider na si Lord palagi niya, hindi lang palagi, all the time, naririnig niya tayo, nakikita niya tayo, nararamdaman niya kung ano nararamdaman natin. Amen. So diba, kaya nga, si Lord, He became human, di ba? Kasi para hindi siya alien sa ating nararamdaman sa ating nature. Kung ano yung nararamdaman natin, ano ba yung pinagdaanan natin Jesus yun. Amen. Proud to say na mas nauna nga siya noon. Kaya nga dito sa Hebrews chapter 11, dito sa 11 kasi ito yung whole faith, yung the whole chapter. Dito kasi pinapakita yung mga cloud of witnesses. Di ba? Sabi dito kanina, di ba? Verse 1. Ito sila yung mga tao na mga nauna sa atin, na mga mananampalataya. Na nagtagumpay sila, napagtagumpayan nila itong karera na ito. So, dito makita natin sinayot dito by faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Joseph, by faith, Moses, by faith, Rahab. Dito natin makita yung mga regular na mga tao ito, ha? Baka sabihin mo, hindi ba naman yun? Si Moses yun eh. Alam niyo ba na kung siguro, kung tatanungin si Moses, kung makipagpalitan siya ng era, dito sa era natin, saka sa era niya, baka makipagpalitan pa yun sa atin. Ito. Because we are in the most exciting era dito sa plan ni Lord dito sa mundo. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita natin si Jesus. Amen. Amen. Naligtas tayo ni Jesus. Sila yung naligtas si Jesus. Nauna sila kay Jesus di ba? That's right. So, hindi nga nila ito nababasa kung binabasa natin. So, dapat ma-realize natin that tayo ang pinaka-fortunate. Tayo ang pinakabaga sa salita ng mundo, pinaka-lucky. Hallelujah. Lucky generation. Amen. Kasi sa generation natin, marami tayong makikitang mga prophecy na mag-unfold na tayo mismo masasakyan natin. Hallelujah. Ano yung ba? Hindi lang natin masasakyan. Tayo yung main actor dito sa destiny na sinend ni Lord para sa mundo na ito bago magtapos. Amen. So, ganon, nagindi ang ating papel na gagampanan. Dito sa consider Jesus, to consider means to think carefully about something before making a decision. So, ito talaga very practical kasi dapat araw-araw. Isang principle lang ang dapat huwag mong makalimutan. Ano kaya yung gagawin ni Jesus kung siya yung nasa sitwasyon ko? So, napakasimple, di ba? Siyempre, sabi ko nga doon sa mga bata, every day we are at the crossroads of making the right decision, di ba? Araw-araw meron tayo, nasa gitna tayo ng crossing na saan kaya dito tama? Saan kaya tayo maganda dito? Kakaliwa ako, kakanan, diretso. Ang kailangan maging guide natin is we have always to consider Jesus. Amen, Lord. The success story of every round race is not based on how well and how good we start, but on how well and good we finish. So, hindi pala importante kung paano tayo mag-umpisa. Kasi marami sa atin mag-umpisa. Wala talaga eh. That's right. Ako nung mag-umpisa ako, nung kilala ko sila, ako nasa fraternity ako. So, nasa fraternity ako, madami ko kalukang ginagawa. Pero hindi ko maintindihan bakit sa dami naman ng mga panahon na pwede naman ako makakilala sa Panginoon. Bakit nung time pa na yun na talagang nasa gitna ako ng
Kumbaga sa mga paggawa ko ng mga kalokohan. So, may kanya-kanya tayong istorya sa bawat kung paano tayo umpisa. Yes, Lord. Hindi ko alam kung ano yung istorya nyo. Pero one thing is sure na hindi naman pala importante kung paano tayo umpisa. Ang Amen. importante kung paano tayo tumakbo at paano tayo matapos. Kasi kailangan natin matapos eh. Wala kasing premyo pag hindi tayo makatapos. Amen. Di ba? Di ba sabi ni Lord, and they who will endure up to the end, sila yung maliligtas, di ba? So, papasok doon yung, kaya kala ko ba, once saved is always saved, di ba? Kaya, hindi, di ba? Hindi po yun, di ba? Kasi we have to decide every day Yes, na Lord. yung ibigay sa atin na kaligtasan ng Panginoon ay gusto pa rin natin. Amen. Pagkawaan, di ba? Kasi any time of the day, any time of our life, pwede natin kasi ibaba yun. Pwede natin bitawan yan. Alam niyo kung bakit? Kasi we have been given the free will. Yun nga lang, That's right. yun ang pinakaiba natin sa lahat ng creation ni Lord. Tayo lang na mga tao ang binigyan ng free will. Yung mga angels, hindi nga binigyan ng free will yan eh. Di ba? So, yung mga animals, wala sa free will. So, yun ang pinaka-importante na tayo natutuwan Lord sa atin kasi is by our own volition. Sarili natin decision na eh, na mag-abide tayo sa Kanya, di ba? Na hindi tayo bibitaw, di ba? So, yun ang nakakapagbigay kay Lord ng talagang joy, talagang nag-glorify si Lord pagka nakita niya yun na every day we have decided, Lord, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa iyo. Ikaw lang ang inaasahan ko, ikaw lang din. Yes, So, Lord. lately kasi, siyempre matagal na kami ni Pastor nagkakilala, matagal na rin ako dito sa church ito. Although iba sa inyo hindi ko nakakasabay. Pero dati pa din sa, ano ngayon? Nazarene. Kasama na kami ni Pastor. Hanggang dito sa may Bikutan, may harapan ng kampo. Pero nakita ko nga na kailangan kong maging seryoso sa sarili kong pananampalataya at sa sarili kong lakad sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi ako magagamit ng Panginoon hanggang hindi ako nagsiseryoso. That's right. So, sa lahat sa ating in-encourage kayo, let us be serious with our relationship with God. Every Amen. day, ibigay natin yung best natin, di ba? Yes, Lord. Kasi huwag natin sabihin na parang wala na, parang insignificant naman ang buhay ko, Lord, hindi naman ako malaking tao, hindi naman ako politiko, wala naman ako posisyon. So, hindi naman siguro ako, I will not make any difference. But mali yung pag-iisip yun. Because the moment na mag-commit tayo kay Lord, na maging seryoso tayo, gagamitin tayo ni Lord. And our life will be significant in the eyes of God. Hallelujah. We are working for, alam mo, isa lang naman ang gusto natin mangyari, yung matuwa ang Diyos sa atin, di ba? Amen. I believe kung totoong Christian nga, yun lang talagang pinaka-ultimate desire, ang pinaka-ultimate goal mo. That's Yung right. matuwa si Lord sa'yo. Kasi yun, that is the ultimate obligation. Dapat sabi sa Ecclesiastes, di ba? Ano ba ang pinaka-ultimate na purpose sa obligation ng tao? Yun ay ang to give glory to God, di ba? Amen. To serve and to give glory to God. So, walang silbi yung buhay natin kung hindi natin mapasaya ang Panginoon sa buhay That's natin. right. Ano pag-aaral tayo sa Kanya, hindi naman natuwa si Lord sa atin. So, let me proceed kasi sininasan ako na sa ako matatapos sa oras ko. In 1 Timothy chapter 6 verse 12, si Paul nag-preach siya, nakarating na siya kung saan. Naramdaman niya na malapit na siya mag-exit. Matindi ang persecution ng araw. Tayo ngayon, persecution natin. Wala, gawa lang natin. Wala, hindi pa tayo nakaranas ng persecution. Tama, tama. So, sabi ni Paul, fight the good fight of faith, take hold of the eternal life, to which you are called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Because when we finish and complete this race of faith, God will welcome us in the finish line. So, kailangan pala natin talagang
lumaban. Lumaban din ang maayos. Amen. Meron bang naman laban, hindi man lang nag-practice, hindi nag-training, hindi nag-seryoso, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi nagdadasal. Ako ganun ako. Kaya ano wonder, nag-backslide ako. So, kinukonfess ko. Kristyano ako, pero niluloko ko lang sarili ko. Kasi, with myself, I know na wala talaga. Hindi ko nare-reach si Lord. Hindi ko, ang layo-layo talaga, di ba? Alam naman natin yun, di ba? Kung nagkasala tayo. Sin separates us from God. So, lalo na kung hindi natin binibigyan ng halaga yung ating relasyon sa Panginoon, That's right. talagang, wala na. Matter lang tayo. Anything, everything that occupies space and has weight, pero wala. Weight lang meron tayo, bigat lang sa space yung kinain natin, pero wala tayong silbi sa harapan ng Panginoon. So, sabi ni Paul, let's fight the good fight of faith. Diba? Amen. Para dumating tayo sa point na pag natapos na natin yung race na to, diba sabi ko kanina, may finish line, tsaka may prize doon sa mga to. Para sabihin ni Lord sa atin, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Amen. Praise God, di ba? Ganda nun, di ba? Put this in our consciousness na we are running in a race. Yes, Lord. Kasi pag kayo ng consciousness natin, everyday, ano tayo meron tayong direction. Yes, Lord God. Sabihin natin na, ay, today Lord, mga ano na lang, mga 10 kilometers na lang ang tatakbuhin ko. Di ba? Alam natin kung saan tayo patungo. Amen. Babalik ako yung verse 3 ng Hebrews. But, looking unto Jesus. Looking into Jesus. The author and the finisher of our faith. Dito naiyak ako ngayon. Verse 2. Looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Nakita niyo ba yung picture dito? Si Jesus? Kanino nakita niyo? Nung binasa ko kasi may libro, binasa. Alam niyo ba si Jesus, alam niya naman, di ba, na siya ang tutubos sa kasalanan natin ng mundo, di ba? Alam niya from the beginning, kasi andun na si Jesus. Di ba, sabi niya, from the beginning, alam ko na to, ito yung plano. That's right. Di ba? Pero alam niyo ba, nung nasa Garden of Gethsemane siya, alam niya na papago sa cross. Alam niyo ba, nagdasal siya na, Lord, meron pa ko ibang paraan. Kung meron, baka pwede naman. Nag-request siya sa tatay niya Kasi nakita niya kung gano'ng kasakit kung dadaanan niya, di ba? That's right. So, mapaiyak ka talaga pag na-realize mo kung gano'n katindi yung pinagdaanan ni Lord. Amen. Amen. To give us the salvation na ini-enjoy natin ngayon. Thank you, Lord. Minsan, hindi natin binibigyan ng halaga, di ba? Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Paano ba na-endure ni Lord yung sobrang tatakot-takot kaya hindi na kamatayan sa cross? Paano niya ba na-endure yun? Kasi yung nakita ni Lord, nakita niya may niligtas siya tayo. Kasi kung hindi niya nakita yan, susuko na siya, ayaw niya na Kasi alam niya babasusin siya. Yes. Alam niya bababuhin siya itong mga tao na ito. Di ba? Nakita natin dito sa picture. May si Jesus, di ba? Pero sa totoong buhay, wala po siya. Upad po siya. Pinaya siya. Correct.
dinuraan. Lahat ng klaseng pangalipusta, bago siya na bago, naranasan niya. Dininay pa nga siya ni Peter, di ba? So, Amen. ahayaan ba natin na tayo magiging kagaya ni Peter na doon sa lowest moment na bago mamatay si Lord, dininay pa siya ng the closest person in his life. Alam mo ba, si Peter ang pinakamalapit sa Diyos? Siya kay Kristo, Amen. nung time na yun, Amen. 12 disciples. Pero 3 beses si dininay ni Peter. Ganun din tayo, hanggat hindi tayo maging conscious na matindi pala pinagdaanan ni Jesus para ibigay sa atin ito kung ano yung buhay na walang hanggan na meron tayo ngayon. Naladaan natin ito. Hallelujah. Huwag natin pag sa walang bahala ito. Yes, Lord. Kasi, kaya lang si Jesus, kahit nakita niya sobrang hirap yung dadaanan niya bago siya mamatay, tsaka na-resurrect. Hindi siya nag-focus doon sa kung ano pa ang hirap ang gagawin sa kanya pahirap. Nakapokus siya doon sa glory. Na makita niya tayo. Nauupo tayo. Hallelujah. Kasama niya tayo sa langit. Yes, Diba? Lord. He endured the cross. He despised the shame. Hindi niya, pinaniwala niya yung kahihiyan. And he sat down. Umupo siya sa kahanang bahagi ng trono ng Diyos na Ama. At alam niyo ba kung masunod nun? Uupuin tayo doon sa kanan niya. Hallelujah. Di ba? So ayaw ba natin yun na yun pala ang inspiration ni Lord na kahit alam niya kung gaano kahirap yung pagdadaanan niya ay Lord, not my will but yours be done. Hallelujah. So every day, ganun din dapat tayo. Ganun din dapat ang pag-iisip natin na Lord, kung hindi ko man kaya to, hindi ko na isipin yung kung gaano kahirap yung dadaanan susukuin ko pa. Yes, Basta Lord yung God. pagdating ng Lord, nakikita ko, makakaupo ako sa iyong kanang bahagi ng iyong trono. Amen. Yun ako sa atin. Di ba? So, for consider him that endured such contradiction of sinners themselves, lest you be wearied and faint in your mind. Kaya dapat hindi tayo takot, hindi tayo mapagod, hindi tayo mag-quit. Lord. Panindigan natin, yung pagiging Kristiyano natin. Amen. Dapat magtatapos, let us finish strong. Alam, malakas yung pag-aatatin natin sa finish line, di ba? Para nakabang na sinod sa atin nun, we'll go and faithful servants. Amen. Thank you. Praise the Lord. God.